Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's Megan Mameling. So for today's video, mag-chika-chika lang tayo guys. And kain-kain. So pasensyahan nyo na hindi ako parang mahina ako mainhin ngayon kasi not feeling well si Mameling. Inubo, sipon. Then lagnat. Grabe yung lagnat ko guys. Sa Mindanao pa ako, naglagnat na ako doon. Nag-ubo din, nagbiyahe pa. Balik dito sa Cebu. So ngayon, medyo okay na ako pero still may ubo pa rin ba din. May kunting lagnat. Yan na lang. So, chika natin about to sa pag-iwan ko sa aking husband dito sa Cebu. Kasi daming nag-comment, ganon, ganyan. Yung iba ng husga. It's okay lang naman ng husga. Or yun yung masabi nyo kasi may karapatan din kayong mag-comment, makapagsalita ng ganyan kasi nag-base lang kayo sa inyong nakita. Naintindihan ko po yun. Kaya mag-ano din ako ba. So yan guys, andito na kami sa Cebu ni Lian. Yeah. So maya na ako kakain para ma-concentrate ako sa pag-chika-chika nyo guys. Then, inubo pa ako. So, what? Hi! Siya, nandito na kami sa Cebu. Saan na? Game. She's ma. Sa loob na ako sa kwarto. Diyan ka lang ngayon, mag-vlog ko yan. Para makapag-focus, check ka. Diyan ka. Imabot si daddy ron. Gusto ko. Matuli ko. So, yan guys. Para dito ako para makapag-concentrate sa inyo. So, medyo pumayat ako. So, focus tayo sa chika. May nabasa kasi ako sa mga comments niyo guys. Yan, nasabi ko na naintindihan ko yung yun din mga opinions niyo ba. So, may nag-comment din doon na pinakasalan ko ba yung husband ko love or money or security. Yeah, sagutin ko yun guys. Alam niyo naman sa yung unang pagkita namin, syempre walang love. Kasi unexpected yung pagkita namin. So wala talagang love doon. Kahit naman kayo, 'di ba? Hindi naman ako maniwala first love at first sight ganun. So sa amin wala. Sa first time pagkita sa kanya walang love. Then sinabihan ko naman siya na may in love ako daw na itrato niya kami ni Lian ng tama. Tanggapin niya si Lian, ganun. So far, yun yung ginawa niya. Tinato kami ng tama. So, totoo guys, in love ako sa husband ko. Excuse me. In love ako guys. Love ko siya. Siyempre, hindi ko siya pakasalan naman kung hindi ko siya love. Kasi hirap naman siguro sa buhay. Magkisama sa taong hindi mo mahal, diba? Hirap yun. Magsasama kayo din walang love, hirap naman yan, diba? Hindi ko yun magawa siguro. Basta pinakasalan ko siya din, mahal ko siya. Syempre ando na din yung security, hindi naman natin yan maiwasan, hindi natin yan mai-deny. Yeah, kahit naman siguro kayo. So yeah, yun, nasagot ko na yung tanong. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Di porket iniwan ko siya dito sa Cebu, hindi ko na siya mahal. Yun kasi yung mga na-comments nyo, ganon na pira lang habol, ganon. Wala akong sa husband ko kasi iniwan ko. Nasabi ko naman sa inyo guys yung rason, pero meron talagang main reason na hindi ko isabi sa inyo. Ako lang at yung husband ko ang nakalam sa main reason kung bakit hindi ko siya dinala sa amin. Yeah, so sana respetuhin niyo din yun, yung reason na yun. Okay lang man sa husband ko na iniwan ko siya. Naintindihan niya yun kasi yun may main reason. So, kaya okay lang sa kanya, naintindihan niya. Importante naman sa kanya is babalik kami ni Lian. Yun lang mahalaga sa kanya na babalikan namin siya. Yeah, so, binalikan namin siya kasi siyempre asawa ko siya, mahal ko siya. Then, siya na yung like home ko, yung home namin ni Lian, yung family namin ni Lian, yung primary talaga. Yung iba kasi may nagsabi na sa araw ng Pasko hindi kami magkasama
guys, na dyan kayo nagkamali. Kasi sinabi ko naman sa inyo na sa birthday ko lang ako umuwi. Kasi first birthday at binyag ng pamangkin ko na pinaka-close ko din yun si Brother John. Alam niyo naman yan, di ba? Then anak ngayon yung mag-birthday din, first birthday din. Same ko pa ng birthday. So, kaya ako umuwi. Yeah. Then, may mga inisakaso din ako about sa business ko before doon. Yung mga personal mga personal business ko, mga ano ko dyan guys ba. Yung wala pa yung husband ko. Meron na kasi ako mga ano na doon sa Mindanao na mga inisakaso. Sa akin lang yun. So, para ma-focus ako then hindi ko mamano yung husband ko. So, kasi ayaw niya din ng magadamay ng mga previous mga ano ko guys, appointments ko ba ganun. So, kaya yun guys. Dahil sinabi ko naman na babalik ako sa birthday niya. Yeah, yesterday birthday niya. So, 14 yung birthday ko, Sunday. Nag-travel sa Ganilian kahit hilagnat ako, ubosipon ako. Nag-travel ako pauwi dito sa Cebu pagka Monday sa 15th. Yeah, kasi sa 17th yung birthday ng husband ko. So, yeah, nag-celebrate kami together ng birthday ng husband ko. Birthday niya. Yeah. And sa Christmas, of course, kasama na kami sa Christmas. Kasi andito na kami. Kasi yung ibang nag-comment is iniwan ko Christmas, then galing lang kakasalang namin, ganun ba. So, it's okay, naintindihan ko kasi siguro hindi kayo na nakapanood sa video, full video ba, hindi nyo na tinapos yung sinabi ko. Yeah, naintindihan ko yun guys. Excuse me. Yun lang, nagpaliwanag din ako sa sarili ko. Yeah, then para maintindihan din niyo. Kasi yung iba, yung mali lang yung pag-akala ba. You know, like, nasabi. Kaya, okay lang yun. Yeah, masaya naman. Pagdating ko dito guys, surprise niya naman ako na may flower, may cake. Win ko. What? Win. Oh, you're winner. Wow, very good. Very Watch. good, Lian. Wow, very good. I win the game. Very good, Lian. Yan, guys. Pagdating naman Lian dito, may surprise din siya sa akin. Surprise siya. May flower bouquet, then cake. Sweet naman yun si husband ko. Then, yan, masaya siya. At si Lian, may ano din siya kay Lian. Yung sa birthday naman niya, binigyan ko naman siya ng cake. Surprisean ko naman siya ng cake. Then, damit niya, shoes niya. Ganun ba? Ganun lang, give and take naman kami, guys. Yeah. Yun lang yun. So, sana nasagot ko na yung tanong niyo. Hindi lang, sinabi ko naman sa inyo before pa na pira lang habol, ganun. Yeah, hindi naman sa ganun, guys. Kung yun ang masabi nyo na pira lang habol kasi wala akong trabaho. Alam nyo naman siguro kung hindi ako nagtatrabaho, diba? Kasi ayaw niya akong patrabahuin. Ayaw niya ako mag-work. So, wala akong trabaho. Palamunin ako. Pero, ito, mayroon naman ako mga extra income, guys. Hindi lang man ako nag-depend sa kanya talaga. Itong mga vlogging ko, itong sa social media ko, yung affiliate ko sa TikTok, may kunting mga income naman ako doon, then earnings din sa Facebook, dito sa YouTube, kahit konti-konti, pero pag ano na yun guys, maipon ba yung ano ba yung maipon, basta maipon lahat, ma-save lahat, so medyo okay na, so makatulong-tulong, makasave na din ako, madagdag savings ko. Then may mga ano pa ako doon sa Mindanao na mga before ko pang mga business nga naiwan. So, sa akin man yun guys, hindi naman makialam yung husband ko. So, ayan lang guys. So, siguro hayaan ko na yung anong masabi ng iba. Kaya kahit pa sabihan akong palamunin, at least hindi naman ako na totally nag-depend talaga kasi may sarili din ako ba. Kasi nag-ipon din ako sa sarili ko, like sa savings na ano na sa akin ba? Bigay. Nag-save din ako for the future namin ni Lian in case man. Kasi hindi natin
alam takbo ng buhay, 'di ba? Then yun lang. Sa kanya go with the flow ako. So far okay naman talaga kami sa husband ko. Wala kaming may kunting mga misunderstanding, pero part naman yun sa marriage life, 'di ba? So basta ang mahalaga, hindi kami walang cheating. Ganun lang. Ang pinaka sa akin is yung cheating na talaga. Yung physically abuse, yun na. Of course, emotionally, mentally. Pero wala pa yan na, guys, sa husband ko. Hindi naman ako mag-wish. Pero pinagdasal ko na hindi yan magawa yan sa husband ko. Yeah. So, kung mangyari man yun, so, ayan na, dapat laging handa ako. Kasi, alam niyo na, single mom, may anak na ako. So, excuse me. Inubaw talaga ako, guys. Yeah. Sana mawala to before Christmas kasi kailangan ko pang mang-grocery. Kasi wala pa ako, kailangan ko mag-carbon market. Kasi wala talaga dito ba kasi pinaka-hit sa husband ko is yung mang-grocery. Nakaya niya lang talaga. Kaya ako ang gagawa niyan. Then, kailangan ko pang manglinis. Yeah. Naman ako, housewife ba? May tungkulin din ako. Akala nyo lang na sitting pretty lang ako, hindi guys. So, may na ako, basic lang. Ito lang, konti naman itong linisan dito kasi ito lang dito sa apartment. Pero, yun lang, basic din. Mamaya, lutuan ko siya ng chicken feet. Kasi yun yung request niya sa birthday niya, lutuan ko siya ng chicken feet. Yung, sa manok. Pero yun, nilagnat ubo talaga ako din. Sobrang ginaw. So, wala akong, kahit mahihilo ako pag tumayo ako sa birthday niya. Kaya wala talaga akong gana magluto, wala lahat. So, nakalubog lang ako, guys. So, naintindihan niya naman na hindi ako nakapagluto sa birthday niya. Kaya, ngayon, okay na ako. Mamaya, lutuan ko siya ng chicken feet. Kasi yun yung gusto niya, chicken feet. Yan din. Parang yung kapatid ko din is dito din mag-Christmas. Yung si Ate Claire, yung bahay na nitirahan ko doon sa Mindanao. Yung dito siya mag-Christmas din kasama yung fiancé niya at si Mokong. Pero siguro doon kami together sa doon sila po siguro mag-stay doon sa apartment ni Ate Faith kasi malaki yung apartment ni Ate Faith. Then kasi yung parang yung partner ni Ate Faith is umuwi sa Germany doon mag-Christmas. So sa Ate Faith lang doon. So pwede doon yung kapatid ko. Sa amin, kami ni Dan, hindi namin alam kasi si Gisa at si Axel may plano din. Nag-chat sila na nag-message sa akin si Gisa na dito daw sila mag-Christmas dito sa aming dito sa kung saan kami nakatira dito sa building. Kasi gusto ni Axel na mag-celebrate ng Christmas for kids para i-focus kay Liam. So si Liam yung parang nag-best friend si Liam at si Lian. Yun yung nakita ni Axel and ni Gisa. Close ba sila? Parang kampante sila ni Lian. Kaya gusto sila mag-celebrate ng Christmas dito. Then birthday din niya ni Gisa Dal. So yeah, para magkasama si Liam at si Lian mag-unboxing sa mga regalo. Yeah, kung matuloy sila, wala pa naman akong update. Yeah, kaya kailangan kong sana maging okay talaga ako totally para makapunta ako sa carbon market kasi medyo weak pa ako guys. At may ubo pa ba? Uso siguro ngayon ang ubo at sipon kasi unang nagkasakit is yung pamangkin ko, yung anak ni Butterpool. Next is si Mama. Then next naman si Brother June. And next naman yung batang-bata, baby talaga yung inalagaan ni Mama, yung anak ng kapatid ko na teacher. Then ako naman, then sabi ng kapatid ko doon ngayon, nagkasakit naman yung isang kapatid ko, yung may dalawang anak. Isang anak niya, parang usong-uso talaga yung ubo at sipon. Grabe. Pasalamat ako hindi na si Lian. Hindi na takdan, hindi nahawaan si Lian. Yeah, parang malakas ang immune system ni Lian. Pasalamat talaga ako. Kasi okay lang ako magkasakit, wag lang si Lian. Kasi kawawa yung bata, di ba? So yan na yung update guys kasi
inubunot talaga ako. Parang, hindi ko kayang mag-chika-chika. So, nag-update lang ako, guys. Yan lang. Sana naintindihan nyo. Yan lang ng update. Advance Merry Christmas, everyone. And salamat sa inyong greetings. Hindi pa ako nakapag-upload sa, sa mga vlog ko doon sa Mindanao, sa birthday ko. Ganun kasi, parang guys, wala talaga akong gana sa cellphone. Wala lahat. Kasi, ayan, kasakit tayo, diba? So, yan lang. God bless. Thanks for watching, guys.